klaseng asawa ka, Bayani? Sinira mo ang tiwala ko. Maghiwalay na tayo. Manloloko ka. Yon ang sigaw ng asawa ni Bayani na si Hilda sa kanya. Ngunit, papaano ba nagsimula ang lahat ng yon? Sa gitna ng isang mataong lungsod, sa gitna ng neon lights at naririnig ng mga tunog ng nightlife, natagpuan ni Bayani ang kanyang sarili sa gitna ng pagkakasala at desperasyon. Nagkaroon ng lamat ang dati niyang hindi natitinag na ugnayan sa kanyang asawang si Hilda. Nagbabantang maputol ang mga nagbibigkis na hibla ng kanilang pagsasama ngayon. Nangilid ang mga luha ni Bayani. Parang awa mo na, Hilda, pakinggan mo muna ako. Ayusin natin to. Huwag ka namang makipaghiwalay. Binato siya ni Hilda ng kaldero. Ano pang ipapaliwanag mo? Nakita na kitang lumabas sa motel na may kasamang babae na mas bata sa akin. Nagsimula iyon sa isang sandali ng kahinaan. Isang gabi kung saan naghanap ng aliw si Bayani sa loob ng nightclub. Inaya lamang naman siya ng mga kaibigan niya. Sumama na lang siya para at least mabawasan ang sama ng kanyang loob. Namumuo na kasi sa loob niya ang pagkadismaya. Lagi na lang siyang sinasaktan ni Hilda sa pisikal na paraan. Mainitin ang ulo nito kapag kulang ang sinusulit niyang pera kung ano-anong gamit ang ibinabato sa kanya. Alam niya namang marami pa siyang pagkukulang. Maikli ang pasensya nito at kapag nagalit, talagang nananakit. Kaunti lang ang kinikita niya sa pagiging tricycle driver at pagiging clown sa mga birthday party. Pero nagsisikap naman siya. Hindi niya hinahayaang magutom sina Hilda at ang dalawa nilang anak na sina Anthony at Clara. Pero mukhang kailanman hindi pwede sa asawa niya ang sapat lang. Kaya nga, natagpuan ni Bayani ang kanyang sarili na nakasalikop sa isang estranghero. Nilulunod niya ang kanyang mga kalungkutan sa isang panandaliang yakap at init na hatid ng ibang babae. Pero pinagsisisihan niya na iyon. Alam niya naman kasi ang pagkakamali niya. Pinagsisisihan niya na. Wala siyang intensyon na masira ang kanyang pamilya. Dumudurog sa kanyang budhi ang kataksilang kanyang nagawa. May ibinato na naman si Hilda sa pagkakataong iyon. Alam niyang magpapasana naman iyon. Hindi ka na nahiya sa mga anak mo. Talagang pumatol ka sa ibang babae. Sorry. Tiningnan niyang dalawa niyang anak na nakaupo sa hagdan. Umiiyak ang mga ito sa pag-away nilang mag-asawa. At nang lumitaw ang masakit na katotohanan, nang maaninag sa mga inosenteng tingin ng kanyang mga anak ang pagkawasak, alam ni Bayani na tumawid siya sa isang linyang wala nang balikan. Isang bagyo ng pagkakanulo at pananakit ang dumadagundong sa kanyang dating mapayapang tahanan. Parang isang espada ang tinig ni Hilda na hiniwa ang marupok ng mga dahilan at katwiran ni Bayani. Bawat akusasyon, natatamaan ang kaibuturan niya. Mahigpit niyang niyakap ang asawa niya habang umiiyak. Patawarin mo na ako, Hilda. Hindi ko na gagawin ulit yun. Galit na galit siyang pinaghahampas ni Hilda sa likod. Bakit? Bakit mo ito gagawin sa akin? Sa pamilya natin? Frustrated lang naman ako eh. Ang dami mong reklamo nitong mga nakarang araw. Kahit anong gawin ko sa pamilyang to parang hindi sapat. Masyado kang negatibo sa lahat ng bagay. Sorry kung iniisip ko kahit sandali na tumakas man lang sa lahat ng hinanakit ko sa'yo. Pag-amin niya kay Hilda, umiling naman ito. Walang makatwirang dahilan ang pwede mong sabihin sa ginawa mo, Bayani. Pinagtaksilan mo ang mga pangako natin sa isa't isa. Wala kang kwentang asawa. Mas lalong tumulo ang mga luha niya. Alam ko, hindi ko dapat yun ginawa. Sorry talaga. Suminghap ang asawa niya. Tama ka. Hindi mo dapat ginawa yun. Alam mo pala pero bakit ginawa mo pa rin? Hindi ko alam kung mapapatawad kita dahil sa kasalanan mo. Mas lalong humigpit ang yakap ni Bayani. Hilda, nakikiusap ako sa'yo. Parang awa mo na. Mahal kita. Mahal ko ang mga anak natin. Gagawin ko ang lahat para bumawi sa inyo. Pagbabayaran ko ang mga kasalanan ko. Ewan ko ba, Bayani? Maraming oras at pagsisikap bago pa kita mapatawad. Ang hirap kalimutan ng ginawa mo. Hilda, handa akong gawin ang lahat. Magbabago na ako. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang tiwala mo. Malumanay niyang saad. Sana wag mo akong isuko. Hindi ko maisip ang buhay ko na wala ka't ang ating mga anak. Tumango naman si Hilda. Susubukan ko pero wala akong maipapangako. Salamat, Hilda. Sa gitna ng mga kaguluhang dulot niya, nag-alab pa rin sa mga mata ni Bayani ang kurap ng pag-asa.
Humingi siya ng tawad. Isang desperadong pagsusumamo ang ginawa niya. Hindi na niya hahayaang muling magkamali ng ganoon. Ang mga araw ay naging mga linggo at ang mga linggo ay naging mga buwan nang si Bayani ay nagsimula ng bumawi. Inialay niya ang kanyang sarili sa kanyang pamilya. Naghahangad siyang ayusin ang mga putol na taling minsang nagbubuklod sa kanila. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghingi ng tawad at pagtatrabaho ng mabuti para buuin ang lahat ng nasira, ipinagdarasal niya na sana'y mapatawad siya ni Hilda. Bayani, ikaw na munang bahala sa mga anak natin. Aalis muna ako at maglilinis kami sa mga kalye dahil sa gusto ng parent leader. Saad ng asawa niyang si Hilda. Lumingon siya sa asawa niya mula sa pagluluto ng almusal. Oh, kumain ka muna, Hilda. Mainit mamaya sa labas. Baka mapano ka. May payong ka bang dala? May extra t-shirt ka? May dala ako. Mamaya na ako kakain pag uwi ko. Imporma nito sa kanya. Sandali lang. Kumilos agad si Bayani. Kumuha siya ng isang tumbler at nagsali ng malamig na tubig doon. Binalot niya na rin sa panyo para hindi agad mawala ang lamig. Ibinigay niya iyon sa asawa niya. Ingat ka ha. Dalhin mo na yan para hindi ka na bumili sa labas. Inuuhaw ka pa naman palagi. Tiningnan muna siya nito bago tanggapin ang tumbler. Napangiti siya. Kapag tinutugon ni Hilda ang mga pag-aalaga niya ay nagagalak ang puso niya. Kahit papaano, nakakabawi na siya sa kasalanan niya. Ilang sandali pa natapos na siyang magluto. Hinanda niya naman ang pampaligo ng mga anak niya. Hindi kasi sanay sina Clara at Anthony maligo sa umaga dahil nilalamig ang mga ito. Umakyat na siya at ginising ang mga anak. Anthony, Clara, gising na kayo. May pasok pa kayo. Gumising naman ang mga ito. Napangiti siya. Bubuhati niya sana ang bunso niyang si Clara pero nagpumiglas agad ito. Biglang naglaho ang ngiti niya. Maligo na kayo. Handa ng pampaligo ninyo. Pilit niyang pinasigla ang boses niya. Hindi naman siya pinansin ng kanyang dalawang anak. Basta na lang dumiretso ang mga ito sa pagbaba. Bumuntong hininga na lamang siya. Mukhang mahihirapan din siyang suyuin ang mga ito. Habang naliligo, inayos niya na rin ang lunchbox ng dalawa. Nilagyan niya ng design ang mga iyon para naman matuwa ang mga itong kainin ang hinanda niya. Ilang sandali pa, natapos ng maligo ang mga ito. Anthony, Clara, halina kayo. Kumain na kayo ng almusal. Saad niya rito. Matabang na sumagot si Anthony. Hindi po, kami nagugutom. Pabayaan mo na po kami, malaki na po kami. Kaya na po namin ang sarili namin. Malamig na sabi naman ni Clara. Parang may tumutusok na maliliit na tinik sa dibdib ni Bayani. Para siyang itinakwil ng mga anak niya. Gusto niyang pagsabihan ng mga ito na mali ang mga sinasabi pero alam niya rin naman kung saan ang gagaling ang mga anak. Anong meron? Bakit kayo nagkakaganito? Nauutal niyang tanong. Puno ng hinanakit na tumingin sa kanya si Anthony. Bakit may pakialam ka pa? Wala ka namang pakialam sa amin. Sinaktan mo si Mama, sabi naman ni Clara. Naninikip ang dibdib niya. Alam kong nagkamali ako. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Bumabawi naman ako, mga anak. Umiling naman si Anthony. Hindi mababago ng sorry mo ang sakit na dinulot mo kay Mama. Ayaw ka naming kausapin. Saad pa ni Clara bago inayos ang sarili. Iyon na yata ang pinakamasakit. Hindi niya kayang magalit ang mga anak niya. Hindi niya kayang itaboy ang mga ito. Please, bigyan niyo lang ako ng pagkakataong magpaliwanag sa tamang panahon. Hindi niyo pa maiintindihan ang rason ko dahil mga bata pa kayo. Puno ng pagsusumamong saad niya sa mga ito. Mariing umiling si Anthony. Walang dapat ipaliwanag. Nakita ka namin, Papa. May ibang babae ka. Pinagtaksilan mo si Mama. Sinira mo ang pamilya natin. Nangilid ang mga luha ni Bayani. Hindi ako naghahanap ng maayos na dahilan sa mga ginawa ko. Alam kong nasaktan kita. Kayo ng mga kapatid mo at ang mama ninyo. Pero ako pa rin ang papa ninyo. Bumabawi naman ako. Hindi ko na uulitin yon. Mahal ko kayo. Hindi sumagot ang mga anak niya. Hindi makatingin ang mga ito sa kanya. Kaya napabuntong hininga na lamang si Bayani. Hangad niyang lumipas din ang galit ng mga ito sa kanya. Hinanda ko ng lunch ninyo. Oo, galit kayo sa akin pero huwag kayong magpabaya sa kalusugan ninyo. Kumain na kayo. Ako rin ang maghahatid sa inyo sa school. Kahit ayaw niyo akong makita, wala kayong choice. Ako pa rin ang papa ninyo. Ginawa ni Bayani ang lahat. Bumawi siya sa parang alam niya.
Hindi na siya nagtangka pang gawing muli ang pagkakamaling iyon. Lumipas ang mga panahon, hindi niya alam kung nagsimulang maghilom ang mga sugat ng nakaraan. Gayunpaman, may isang pansamantalang kapayapaan ang muling bumagsak sa kanilang tahanan. Naririnig niya na muli ang tawanan ng pamilya niya. Umaasa siyang may katatagan ng pagmamahal sa harap ng kahirapan. Lumipas ang mga panahon, hindi niya alam kung nagsimulang maghilom ang mga sugat ng nakaraan. Gayunpaman, may isang pansamantalang kapayapaan ang muling bumagsak sa kanilang tahanan. Narinig niya muli ang mga tawanan ng pamilya niya. Umaasa siyang may katatagan ng pagmamahal sa harap ng kahirapan. At habang nakatitig si Bayani sa mga mata ni Hilda, alam niya na kahit na mananatili ang mga peklat, maaari rin yung magsilbing paalala sa tibay ng kanilang pagsasama. Anniversary natin, Hilda. Anong gusto mong gawin natin? Nakangising tanong niya sa asawa. Naiiritang itinulak siya nito. Ano ba? Tigilan mo ko. Yan ang iniisip mo eh. Kulang na nga yung kinikita mo. Bahagya siyang pinanghinaan ng loob. Ano bang gusto mo? Sige na, naglaan ako para rito. Gusto mo sa mga restaurant? Ayoko, bahala ka dyan. Tanda mo na, ganyan ka pa rin. Reklamo nito. Hilda, mahal ko. Malapit ng wedding anniversary natin. Iniisip ko na magagawa natin ng isang espesyal na bagay para ipagdiwang ang pag-iibigan natin. Pagpupumilit niya pa. Iniwas nito ang siko. Pag-iibigan ka dyan, nagawa mo nga akong lokohin? Mahal naman. Irritable itong tumingin sa kanya. Anong gagawin ko? Kahit lumipas ng mga taon, hindi mawawala yun sa utak ko. Pwede namang makalimutan ko kung iuumpog mo ang ulo ko at mawawalan ako ng alaala. Kahit sa tingin mo ayos na tayo, nandito pa rin ang sakit na ginawa mo. Bumuntong hininga si Bayani. Hilda, isang pagkakamali lang yun. Pero sinira mo ng tiwala ko. Nalulumbay ang puso ni Bayani. Kung pwede niya lang ibalik ang nakaraan, itatama niyang lahat ng yon. Hindi na siya sasama sa mga kaibigan niya. Hindi na siya hahanap ng ibang panandaliang aliw sa ibang babae para lang tanggalin ang sama ng loob niya kay Hilda. Mag-celebrate pa rin tayo. Isama na lang natin ang mga bata. Mahinang sabi niya, naninimbang sa desisyon nito. Ay Bayani, wag na nga sabi. Bakit kailangan natin gumastos ng pera sa ganong okasyon? Hindi naman mahalaga yun. Walang pakundangang sabi nito. Pero Hilda, espesyal na araw natin yun. Paanong hindi naging mahalaga? Dapat natin gawing memorable yun. May ipon naman ako. Saka binayaran ako nung kliyente namin pagkatapos kong mag-clown doon sa children's party. Umiling si Hilda. Hindi na lang sa gastos, Bayani. Wala akong ganang i-celebrate yun. Hindi ko pa rin malilimutan ang kataksilan mo. Huwag kang ipokrito. Ilang taon na tayong kasal pero alam kong alam mong pinagtitiisan lang kita. Anong silbi ng pag-aaksaya ng pera sa isang pagdiriwang na wala namang saysay? Hindi mapigilan ni Bayani ang madismaya. Ang sakit mo namang magsalita, Hilda. Naiintindihan ko na ayaw mong gumastos ng malaki at i-celebrate ito dahil kasalanan ko. Pero pinagbabayaran ko naman, di ba? Bumuntong hininga si Hilda. Wala akong makitang dahilan para pag-usapan pa natin to. Mabuti pa matulog na tayo. Sinubukan pa rin ni Bayani na manatiling positibo. Gusto ko lang naman magkaroon ng quality time sa inyo. Lalo na sa'yo. Niyakap niyang asawa niya at hinalikan niya sa pisngi. Kahit maraming mali kay Hilda, mahal niya pa rin ito. Sa kanya lang na-realize ang halaga nito sa kanya simula nang magloko siya. Kaya nangako siyang gagawin niya lahat para ipakita ang pagmamahal niya rito. Basta, i-celebrate natin ang anniversary natin o kahit maitreat man lang kita. Nakangiting sabi ni Bayani. Sa mga tahimik na sandali ng pagninilay-nilay, nakatagpo ng ginhawa si Bayani. Sa gitna ng dilim ng kanyang mga pagkakamali, may umiiral na tanglaw ng pag-asa. At araw-araw niyang gustong gamitin iyon para pagbayaran ang lahat ng mga nagawa niya. Buhaya ka na naman sa pasahero, Bayani. Nakakailang ikot ka na. Mahinang tumawa si Bayani sa sinabing iyon ni Dolpo. Isa rin sa mga tricycle drivers sa kanila. Wala maraming bayarin. Kailangan kumayod. Ibang klase ka rin naman. Sunod na sunod sa luho yung pamilya mo. Sabi nito sa kanya. Malungkot siyang napangiti. Okay lang yun. Pamilya ko naman sila. Saka alam mo naman ang kasalanan ko. Ngumiwi naman si Dolpo. Ang tagal na nun. Huwag mong sabihin hanggang ngayon galit pa rin sila sa'yo.
Ayos naman, pero hindi naman madaling kalimutan yun. Malungkot na sabi niya rito. Isang mahalumigmig na hapon iyon sa mataong lungsod. Napatingin siya sa lansangan. Umuugong sa masiglang enerhiya ng mga tao ang paligid. Labasan na rin kasi ng mga estudyante sa elementary at halos paubos na rin. Maya-maya, susunduin niya na rin ang mga anak niyang nasa high school na. Habang naghihintay ng pasahero, hindi niya maiwasang mag-isip. Ngayon ang anniversary ng kasal nila. Alam niyang ayaw ni Hilda pero gusto niya pa rin mag-celebrate. Gusto niyang magbigay ng magandang regalo sa kanyang asawa. Nais niyang ipakita sa babae kung gaano niya ito kamahal at pinahahalagahan. Ganoon lang naman ang love language na alam niya. Alam niyang nahihirapan ng magtiwala ang asawa niya sa mga salita niya, kaya sa kilos niya nalang ipinapakita ang pagmamahal niya rito. Habang nagmumuni-muni, huminto na sa harap niya si Dolpo. Sumilay ang ngisi sa labi nito. Hoy, Bayani! Ang lalim naman ng iniisip mo. Kanina pa ako nagsasalita rito, hindi ka pala nakikinig. Ano bang iniisip mo? Tanong nito sa kanya. Napabuntong hininga si Bayani at sinuklay ang kanyang buhok. Nako Dolpo, wedding anniversary namin ngayon ni Hilda. At hindi ko maisip kung anong gagawin para sa kanya. Ayaw niya raw mag-celebrate pero gusto ko talagang gawin itong espesyal para sa kanya. Wala lang akong maisip na hindi masyadong magastos kasi ayaw niya naman yun. O ayaw niya lang akong kasama lumabas. Nayayamot kasi yun sa akin palagi. Humalakak si Dolpo at tinapik ang likod ni Bayani. Nakikita ko. Sasabihin ko sa'yo kung anong ginawa ko para sa asawa ko nung anniversary namin. Nung nakaraang buwan lang, dinala ko siya sa isang salon para sa isang araw ng pagpapaganda at pagpapahinga. Alam mo naman ang mga babae, di ba? Ang daming arte sa katawan ng mga yan. Goods din naman sa atin kasi para rin naman sa atin yun. Gusto nilang maging presentable sa atin. Nagustuhan niya yun. Bakit hindi mo gawin ang katulad ng ginawa ko kay Hilda? Nagliwanag ang mga mata ni Bayani. Magugustuhan niya yon. Matagal nang hindi nagpapasalo ng asawa ko. Sige, yun na lang. Salamat ha. Magandang iminungkahi ni Dolpo sa kanya. Nagustuhan niya rin ang isang araw ng salon para kay Hilda. Ipapasama niya na rin si Clara para girl banding na rin. Masaya siya kapag masaya ang mag-ina niya. Hangad niyang magustuhan iyon ng kanyang asawa. Yung mararanasan nito na parang isa itong reyna. Dahil sa ideya na yon, lubos na nagpasalamat si Bayani kay Dolpo bago siya nagpaalam at umalis upang ayusin ang sorpresa. Susunduin niya pa kasi ang mga anak niya. Kinabukasan, dinala ni Bayani si Hilda na nakapiring sa isang medyo sosyal na salon na kanyang nabook para sa okasyon. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat nang tanggalin niya ang piring. Dinala ang tahimik na ambience at ang mga nakaka-welcome ng ngiti ng mga staff ng salon. Ano to? Tanong ni Hilda. Marahan niyang hinawakan ng mga balikat nito. Pinakamamahal kong Hilda, mayroon akong espesyal na sorpresa para sa'yo. Lagpas na pero happy anniversary mahal. Pinasusunod ko rin dito si Clara para sabay na kayong dalawa. Huwag ka mag-alala sa gastos, bayad na to. Nanlaki ang mga mata ni Hilda. Naku Bayani, bakit mo ginawa to? Diba, sabi kong wag na? Huminga ng malalim si Bayani. Pero gusto kong gumawa ng isang bagay na talagang espesyal para sa asawa ko. Magpahinga ka, mag-relax ka, deserve mo naman to. Regalo ko na to sa'yo. Nag-aalinlangan pa ito. Pero wala naman talaga akong kailangan. Mahal, hindi ito tungkol sa kailangan mo. Okay na rin naman na isipin mo ang sarili mo paminsan-minsan. O sige, kung ipipilit mo. Sambit ni Hilda na may kaunting ngiti sa mga labi. Napangiti na rin si Bayani. Makakakuha kay ni Clara ng body spa, facial at anumang service na mayroon sila rito. Nanlaki ang mga mata nito. Magkanong binayaran mo? Hindi ba mahal to? Dalawa pa kami ni Clara. Huwag kang mag-alala dyan. Huwag mo nang isipin ng gastos. Ako nang bahala. At habang pinapanood ni Bayani ang mag-ina niya, hindi mawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Umupo siya sa waiting area. Batid niyang nagtagumpay siyang gawing tunay na hindi malilimutan at espesyal ang araw ng kanyang asawa. Kahit ang daming pagkukulang at mas madalas manakit si Hilda kapag nag-aaway sila, mahal niya pa rin ito. Kontento siya kapag napapasaya niya ito. Halos hindi napigilan ni Bayani ang kilig. Inayos niya ang bahagharing wig at isinuot ang sobrang laking sapatos ng kanyang clown costume. Hindi yun basta-bastang party ng mga bata. Iyon ay isang kaganapan na naghahatid sa kanya ng kagalakan.
Bago pa kasi maging sila ni Hilda noon, mahilig na talaga siya sa ganoong trabaho. Ang maging performer at entertainer, lalong-lalo na sa mga bata. Kapag may mga ganoon siyang gig, medyo malaki ang kinikita niya. May pantugon siya sa luho ng pamilya niya. Sa araw na iyon, may tawanan at kagalakang nais niyang ipalaganap. Pagpasok niya sa masiglang party venue na pinalamutian ng mga lobo, inilibot ni Bayani ang mga mata sa silid. Hinanap niyang pamilyar na mukha ng mga bata na sabik na naghihintay sa kanyang mga nakakatawang pagtatanghal. "Hello my little friends! Handa na ba kayo para sa isang kalokohang kasiyahan?" Tanong ni Bayani sa masiglang tono. Pumalakpak ang mga bata. "Opo!" Tinapat niya ang kamay sa dibdib. "I'm Bayani the Clown at nandito ako para pangitiin kayong lahat." "Marunong ka po bang gumawa ng magic trick?" Tanong ng birthday celebrant sa kanya. "Oo naman! Narito ang isang nawawalang coin trick." Hinawakan niya isang barya at nagkunwaring nawawala ito. "Wow!" Bulalas ng mga bata. Hinawakan ng isang bata ang kamay niya. "Marunong ka po bang mag-juggle?" "Panoorin mo akong mabuti." Na-juggle niya naman ang 3 bola sa hangin. Pumalakpak ang mga ito sa kanya. Mahina siyang tumawa. "Ngayon, ang turn niyo naman. Maglaro tayo ng isang laro na tinatawag na Sabi ni Simon. Bibigyan ko kayo ng mga utos at kailangan niyong sundin lamang ang mga ito kung sasabihin kong Sabi ni Simon." Tumango naman ang mga bata. "Okay, eto na. Sabi ni Simon, hawakan mo ang ilong mo. Sabi ni Simon, tumalon pataas at pababa. Sabi ni Simon, gumawa ng kalokohang sayaw. Hipuin ang inyong mga daliri sa paa. Oh, bakit nyo hinawakan? Wala pa akong sinasabing sabi ni Simon." Tumawa ang mga bata. "Madaya naman po kayo eh." Tumawa rin si Bayani. "Oops, nakuha ko kayo ron, pero huwag kang mag-alala. May isa pa akong sorpresa para sa inyo." Inilabas ni Bayani ang isang bag ng mga makukulay na lobo at sinimulan itong ipamahagi sa mga bata. Napapangiti siya kapag nagpapasalamat ang mga ito. Kinuha niya ang atensyon ng mga bata. "Mga munting kaibigan ko, ngayon, gumawa tayo ng ilang lobo na hayop." Pinakita niya kung papaano gumawa ng lobo na aso. Gayunpaman, ang nakakuha ng kanyang tingin ay isang taong hindi inaasahan. Isang mukha na hindi niya akalaing makikita niya sa ganoong lugar. "Clara?" Sa gitna ng karamihan ng mga nagkakatuwa ang kabataan, nakatayo ang kanyang sariling anak. Masigla itong nakikipag-usap sa isang grupo ng mga teenager. Sumasabay sa mapaglarong himig ng party ang pagtawa nito habang umiinom ng alak. Hindi makapaniwala si Bayani na umiinom ng alak at may barkadang ganoon ang bunso niyang anak. Napansin niyang isang binatang nakatayo sa tabi ni Clara. Nakapulupot pa ang braso sa bewang ng anak niya. Nasa mukha nito ang pagmamataas at kawalang galang. Napakunot ang noon ni Bayani habang pilit na iniharap ang mukha sa mga bata. Doon niya lang napagtantong may sikretong nobyo pala si Clara. Gusto niyang sumugod, hilahin ang anak niya roon, pero may trabaho siyang kailangang harapin. Bago niya magawa ang kanyang mga iniisip, ang boses ng binata ay tumagos sa masiglang satsat. Tinutuya ang kasuotan ng payasong katulad niya. Bago niya magawa ang kanyang mga iniisip, ang boses ng binata ay tumagos sa masiglang satsat. Tinutuya ang kasuotan ng payasong katulad niya. "Ano ba naman yan? Kapag mga bata talaga, utu-uto no? Ang pangit naman ang performance ng clown na yan." Sa wakas, tumingin si Clara sa kanya. Bakas ang gulat sa mukha nito nang makita siya. Umiwas ito ng tingin sa kanya. "Oh, babe, ayos ka lang?" Tanong ng boyfriend nito. "Kilala mo ba siya?" Marahang umiling si Clara. "Ayos lang naman, hindi ko kilala yan. Parang ang ewan eh." Tumawa ang binata. "Sinabi mo pa." Para siyang sinaksak ng patalikod. Nakaramdam siya ng matinding pananakit at galit. Hindi lang para sa mga walang kwentang salita ng binata, kundi sa reaksyon at pagtanggi ni Clara sa kanya. Sumama si Clara sa tawa ng mga kasama nito. Kumikislap ang mga mata nito sa kalokohan na parang biglang nakalimutan na siyang ama. Parang isang suntok na tumama iyon kay Bayani. Isang realisasyon iyon na siya ay isang estranghero sa mga mata ng kanyang sariling anak na babae. Sa araw na iyon, isang clown lamang siya at hindi isang ama para dito. Habang nagpapatuloy ang party sa paligid niya, nararamdaman ni Bayani ang isang alo ng emosyon na bumabagsak sa kanya. Napagtanto niyang ganoon siya kababaw mahalin ng anak niya. Gayunpaman, tinuloy niya ang kanyang pagpapasaya sa mga bata. Nakapinta sa mukha niya ang isang masayang imahe,
pero parang dinudurog ng sobra ang buong pagkatao niya. Kaya pagka-uwi, kinumpronta agad ni Bayani ang anak niya. Gulat na gulat naman ang asawa niya at isa pa nilang anak na si Anthony. Ano ba? Bakit mo ba pinapagalitan ng ganyan si Clara? Tanong ni Hilda sa kanya. Naiinis siyang tumingin sa dalaga. Bakit hindi niyo tanungin yung bata na yan? Nakita ko kanina sa party kasama ang boyfriend. May boyfriend na pala at umiinom pa ng alak. Kumunot ang noo ni Anthony. Umira lang pagiging kuya. Ano? Anong may boyfriend? Ang mokong na si Lance ba yan? Clara, anong ginagawa mo ron? Mariing tanong pa ni Bayani sa dalaga. Sinigawan siya nito. Wala kang pakialam. Umigting ang panga niya. Umiinom ka ng alak at may kasama ka pang lalaki. Ano yon, boyfriend mo? Di ba mahigpit naming binili ng mama mo na huwag ka munang makipagrelasyon? So ano? Buhay ko to. Alam kong ginagawa ko. Katwiran pa nito. Hindi makapaniwala si Bayani. Alam mong ginagawa mo. Masamang impluwensya sa'yo yun. Bawal kang mag-boyfriend, masyado ka pang bata. Dapat nag-aaral ka ng mabuti. Tumayo si Clara. 17 na ako. Kaya ko nang gawin ng kahit anong gusto ko. Saka anong masamang impluwensya? Kahit may boyfriend ako at umiinom ako, nag-aaral pa rin ako ng mabuti. Mataas pa rin ang grades ko. Hindi lang naman akong umiinom ng ganito Kahit minor de edad, pinapayagan ng mga magulang nila yung ibang kakilala ko. Bakit kapag ako hindi pwede? Dinuro niya ito. Dahil hindi ako katulad ng mga magulang na yon. Ibang paraan ang pagpapalaki ko sa'yo. Magulang mo kami ng mama mo. Kaya kapag sinabi naming bawal kang uminom ng alak, sundin mo yon. Bakit kailangan kong sumunod sa'yo? Nakakahiya ka. Pinagtatawanan ka nga ng mga kasama ko. Nakakahiya ka. Mabuti na lang, hindi ko sinabing papa kita. Ayaw kong malaman nilang clown ka lang. Baka layuan nila ako. Walang pakundangang sabi nito. Nagpanting ang mga tenga ni Bayani. Anong sabi mo? Narinig mo ako, di ba? Isa kang clown. Nakakahiya ka. Buong sigaw nito. Hindi niya na napigilang sampalin ng anak niya. Anong klase kang anak para pagsalitaan ako ng ganyan? Itong trabaho kong minamaliit at pinagtatawanan mo ang tumutugon sa mga kapritsyo mo, mga luho ninyo. Yang mga damit na suot mo at pinagpapaaral ko sa inyo. Ginagawa ko ang lahat para sa inyong magkapatid. Tapos, ito lang ang igaganti mo? Tumulo ang mga luha ni Clara. Bakit? Deserve mo naman to Hindi ka mabuting ama. Manloloko ka. Hindi mo kami mahal. Nangilid ang mga luha ni Bayani. Hindi totoo yan. Mahal ko kayo. Ang tagal na ng kasalanan yun. Hindi ko pa rin ba napagbabayaran? Bakit ganyan kayo magtanim ng galit sa akin? Bumawi naman ako Dapat kang bumawi. Kasi akala mo ba okay tong pamilya na to? Hindi na magiging maayos to. Nasasabi mo lang yan dahil nagigilty ka. Sigaw sa kanya ng bunso niyang anak. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Bayani. Oo, guilty ako. May kasalanan ako at inamin ko yun. Pero ako pa rin ang tatay mo. Ginagawa ko lang kung anong makakabuti para sa inyo. Umiling si Clara. Anong pinakamabuti para sa akin? Sinusubukan mong kontrolin ang buhay ko. Pinipigilan mo akong maging masaya. Napamura siya. Hindi kita sinusubukang kontrolin. Pinoprotektahan lang kita. Humagulhol sa harap niya si Clara. Protektahan mo ako sa ano? Mula sa pagiging masaya? Mula sa pagiging ako? Baka magkamali ka. Umiling ang anak niya. Hindi ako magkakamali. Hindi ako katulad mo. Sumabog ng tuluyan si Bayani. Sinusumbutan mo ako? Anak, ilang beses na akong humingi ng tawad sa inyo. Bakit ba hindi niyo pa rin ako mapatawad? Ginawa ko naman lahat. Ilang taon akong bumabawi sa inyo. Bakit hindi niyo ako magawang patawarin? Tiningnan niya ang mag-iina niya. Sa maraming taong lumipas, ginawa niya ang lahat para makalimutan ng mga ito ang kasalanan niya. Pero hindi pa rin sapat. Para sa mga ito, isa pa rin siyang haligi ng tahanang niloko ang pamilya niya. Napailing siya. Hindi ko alam kung pamilya ko pa ba kayo? Yon ang huling sinabi niya bago umalis sa bahay nila. Malamig at tahimik ang gabi. Natagpuan niya ang sarili niyang nakikipag-inuman sa kaibigan niyang si Dolpo. May taimtim na ekspresyon sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ng likido sa baso niya. Humigop muli si Bayani ng alak. Masakit sa lalamunan niya pero hindi makatanggal sa sama ng loob na kanyang nararamdaman. Sa loob ng maraming taon,
Sinubukan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Sinubukan niyang ayusin ang pamilya niyang siya rin naman ang sumira. Niloko niya ang kanyang asawa para sa ibang babae. Ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, tumitingin sa kanya ng may mga matang puno ng pagkabigo. Kahit anong pilit niyang bumawi, ang alaala ng kanyang pagkakanulo ay nananatili lang. Parang isang madilim na ulap iyong sinasakal siya sa pagkakasala at pagsisisi. Hindi na diretso ang tingin ni Bayani. Isa pang round, Dolpo. Pahingi pang alak. Hindi ako makapaniwala kung paano nila to nagawa sa akin. Napailing si Dolpo. Hinay-hinay, Bayani. Lasing ka na. Tama na. Alam kong masama ang loob mo pero hindi magandang outlet ang alak. Hinampas niya ang dibdib niya. Ang pamilya ko. Ang lamig nila sa akin. Ayaw nila sa akin. Simula nang ginawa ko ang kasalanan na yun, ayaw na nila sa akin. Isang pagkakamali lang yun eh. Bumuntong hininga si Dolpo. Alam kong mahirap pero hindi mo dapat hahayaang maging ganito ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Magigising din ang pamilya mo at makikita lahat ng efforts mo. Tumulo na ang mga luha ni Bayani. Pero ginawa ko ng lahat para makabawi sa kanila. 1,000,000 beses na yata akong humingi ng tawad. Nangako akong hindi na mauulit. Pero hindi pa rin nila ako mapatawad. Baka kailangan nila ng oras. Sabi pa ng kaibigan niya. Natatawa siya kahit punong-puno ng luha ang mukha. Oras? Ilang taon nang nakalipas? Nawala ko sila, Dolpo. Sinira ko ang tiwala nila. Para akong nawala ng pamilya. Tinapik nito ang likod niya. Huwag kang susuko, Bayani. May pag-asa pa. Umismid naman siya. Pag-asa? Anong pag-asa ang meron? Ramdam kong ayaw na nila ako sa buhay nila. Kulang na nga lang, itakwil nila ako eh. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Baka isang araw darating din ang panahong mapatawad ka nila ng tuluyan. Kailangan mo munang patawarin ang sarili mo, Bayani. Hindi mo mababago ang nakaraan pero maaari mong piliin kung paano magpapatuloy. Umiling si Bayani. Sariwa pa rin sa kanya ang pait ng kanyang pagkakamali. Alam ko namang hindi ko deserve ang kapatawaran nila. Sinira ko ang lahat ng meron kami pero pinagsisisihan ko naman eh. Bakit ganito? Kasama ko sila pero parang walang natira sa akin. Habang lumalalim ang gabi at nauubos ang alak sa bote, nagsimulang gumuho ang mga pader ng hinanakit ni Bayani. Ibinuhos niya ang kanyang sama ng loob sa kaibigan. Nakinig si Dolpo sa kanya. Malambot na may pag-unawa ang tingin nito. Tao ka, Bayani. Malumanay na sabi ni Dolpo. Lahat tayo ay nagkakamali. Pero kung paano tayo natuto at lumalago mula sa mga pagkakamaling yun ang mas mahalaga. Tipid siyang napangiti. Salamat, Dolpo. Pinahahalagahan ko lahat ng sinabi mo. Inabot na sila ng gabi roon. Nagising lang siya nang may kumalampag sa gate ng bahay ni Dolpo. Bumangon siya mula sa bangko. May hangover pa siya pero parang umahon lahat ng kalasingan niya sa narinig sa kapitbahay nila. Bayani! Nasusunog ang bahay ninyo! Unti-unti siyang bumalik sa kanyang wisyo. Tumingala siya sa langit. May maitim na usok siyang nakikita. Sa kanya lang napagtantong nasusunog na ang bahay nila. Sumuray-suray na tumayo si Bayani at natisod pa patungo sa pintuan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gulat na gulat siya nang makita ang nasusunog nilang bahay. Ang kanyang asawang si Hilda, nakatayo sa labas. Yakap-yakap ang kanilang anak na si Anthony na tumutulo ang mga luha sa mukha. Nasaan si Clara? Paos ang boses ni Bayani sa takot. Nanlaki ang mga mata ni Hilda sa pagkabalisa. Nasa loob pa siya. Bayani, parang awa mo na. Kailangan mo siyang iligtas. Walang pagdadalawang isip, sumugod si Bayani sa nasusunog na bahay. Walang tigil ang init sa kanyang balat. Napupuno ng matinding usok ang kanyang mga baga. Ang mga apoy ay kumalat sa mga dingding. Dilalamon ang lahat ng bagay sa kanyang landas. Gayunpaman, nagpatuloy siya. Clara! Tawag niya habang nauubo. Narinig niya ang malakas na iyak ng kanyang anak. Papa! Tulong! Natakpan ng makapal na usok ang kanyang paningin, ngunit sinundan niya ang tunog ng mga sigaw ni Clara. Natagpuan niya itong nakasiksik sa isang sulok. Tumutulo ang mga luha sa mukha nitong may bahid ng takot. Lalapit na sana siya pero may nahulog na mahabang kahoy na nag-aapoy sa braso niya. Napasigaw siya sa sakit. Papa! Tawag ng anak niya. Kahit may nararamdamang sakit,
lumapit pa rin siya rito. Tahan na anak, makakalabas tayo rito. Sa paglabas nila mula sa nasusunog na bahay, ang panaghoy ni Hilda ng dalamhati na may halong hiyaw ng kasiyahan ang bumungad sa kanya. Clara! Sigaw ng asawa niya. Nanginginig si Clara na yumakap kay Hilda. Takot na takot po ako, Mama. Lumapit sa kanya si Anthony. May sugat ka, Papa. Ang braso ni Bayani ay pumipintig sa paghihirap. May malaking paso sa kanyang balat. Ngunit ang sakit ay isang maliit na kapalit lamang para sa kaligtasan ng kanyang anak na babae. Dalhin niyo si Bayani sa ospital. Sigaw ng kaibigan niyang si Dolpo. Pinagmasdan niyang tahanan nila. Tumulo ang mga luha niya. Ang kanilang tahanan gumuho sa isang tumpok ng abo at nasusunog na mga alaala. Lahat ng pinaghirapan nila, lahat ng kanilang pinanghahawakan, naging mga durog na bato na lamang. Tiningnan niya ang mag-iina niyang umiiyak din. Haligi siya ng tahanan at dapat maging sandalan siya ng mga ito. Pero sa oras na yon, hindi niya alam kung papaano magsisimulang muli. Sa resulta ng mapangwasak na apoy na tumupok sa tahanan ni Bayani, ang dating masiglang harapan ng kanyang bahay, ngayon ay naging abo na. Wala silang naisalba kahit isang gamit. Pati mga costume niya sa pagiging clown, hindi rin pinalagpas ng sunog na nangyari. Nag-iwan din ng trauma sa pamilya niya ang sunog. Tiningnan niya ang braso niyang nababalot ng benda. Ano nang gagawin natin, Bayani? Paano na tayo aahahon nito? Tanong sa kanya ni Hilda. May bahid ng kawalan ng pag-asa. Hinawakan niyang kamay nito. Kaya natin to. Huwag kang panghinaan ng loob. Kakayanin natin to. Hindi ko kayo pababayaan. Napatingin siya kay Clara na paulit-ulit ang ubo. Malupit na paalala iyon ng araw na puno ng usok na inalisan sila ng tahanan. Marami silang binayaran sa ospital kaya mas lalo nilang ramdam ang kagipitan. Pati mga ipon, nagalaw na nila. Umupa muna sila gamit ang natitirang pera. Bumuhos ang mga donasyon na nagbigay kahit papaano ng kaunting pondo. Binili nila ang mga pangangailangan lang muna nila. Napilitan din munang tumigil sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Kayod kalabaw naman si Bayani sa pagiging tricycle driver. Ano na, Bayani? Hindi pwedeng ganito na lang tayo. Isang kahig, isang tuka na lang tayo. Paano pag-aaral ni na Anthony at Clara? Kailangan mag-aral ang mga yan. Mas lalo tayong malulugmok sa hirap kapag ganyan. Yang si Anthony malapit na, 2 taon na lang sa kolehiyo yan. Tuloy-tuloy na sabi ni Hilda sa kanya. Nagsusumamong tumingin siya sa asawa. Gumagawa naman ako ng paraan. Kaunting tiis na lang naman. Saka ibebenta ko na rin yung lupa natin. Makakaahon din tayo. Pangako ko yan sa'yo. Kailan pa? Sawang-sawa na ako sa buhay na to. Alam mo, hindi ako sanay sa ganito. Saad nito sa kanya. Benenta niya na nga ang lupa. Nanginginig na ngayon ang kalyo ng mga kamay ni Bayani habang tinatahak niya ang pamilyar na lupain. Doon nakatayo ang dating tahanang pamana pa ng mga magulang niya sa kanya. Ito ng tseke, gaya ng usapan, ako nang bahala sa papel nito at ibinawas ko na rin sa bayad ko rito sa lupa. Sabi sa kanya ng buyer. Tumango siya at tinanggap iyon. Salamat! Nang makuha niyang pera, ginamit niya iyon para makapag-aral ang mga anak niya at makabili ng mga gamit. Kahit nangungupahan na lang, pakiramdam niya, medyo nakaahon naman ang pamilya niya mula sa trahedyang nangyari. Yun nga lang, hindi pa rin sapat lahat ng iyon. Habang papalapit ng graduation ni Anthony at ang pagtungtong sa kolehiyo ni Clara, palaki na ng palaki ang gastos nila. Kahit hindi niya gawain, napilitan si Bayaning mangutang. Kahit mataas pang interes, pinasok niya pa rin para makapag-aral ang mga anak niya. Kaunting tiis na lang naman at malapit nang makapagtapos ang mga ito. Yun lang ang tanging hangad niya. Umupo si Bayani sa kahoy na bangko sa harap ng kanilang maliit na tahanan. Kauuwi niya lang galing sa pamamasada. Nagtataka siya kung bakit hindi niya nadatnan ang mag-iina niya sa loob ng bahay nila. Aba, graduate na pala yung anak mo. Nakangiting sabi ni Bayani sa kapitbahay niyang si Arturo. Ngumiti ito. Oo, with honor. Ikaw, bakit ka nandito? Di ba graduation din ngayon ng anak mo? Umawang ang bibig ni Bayani sa gulat. Ha? Ay, hindi ba? Lumabas yung mag-iina mo kaninang umaga. Bihis na bihis nga. Mukhang aattend din sa graduation. Sabi pa nito. Natigilan si Bayani. Hindi agad siya nakapagsalita. Alam niyang malapit ng graduation ni Anthony pero hindi niya naman alam na iyon ang mismong araw ng graduation nito. Hindi man lang siya inimbitahang dumalo sa mahalagang araw na iyon.
Oo, nagpaiwan lang ako rito. Sagot niya na lang sa kapitbahay. Una pa lang, alam niya ng matalino si Anthony. Malaki ang mga pangarap nito. Bata pa lang, alam na ni Bayani na ang kanyang anak ay nakatadhana na sa magandang kinabukasan. Kaya nangako siyang gagawin ang lahat para matulungan si Anthony na makamit ang mga pangarap nito. Nagtrabaho siya, kabi-kabila ng utang para lang masustentuhan ito sa mga pangangailangan. Ginawa niya naman ang lahat, kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi man lang nito sinabi ang tungkol sa graduation nito. Nang malaman niyang malapit ng araw ng pagtatapos ni Anthony, ang puso ni Bayani ay nag-uumapaw sa pananabik at saya. Sabik siyang masaksihan ng kasukdulan ng lahat ng kanilang pagsusumikap at dedikasyon. Anong mali sa akin? May ambag din naman ako sa tagumpay mo, anak ah. Bakit hindi niyo ako sinama sa mahalagang araw na ito? Tanong niya na lamang sa hangin. Pagkabalisa ang bumalot sa puso ni Bayani. Habang nakaupo siya sa bench, nalilito sa kanyang pag-iisip. Ang tunog ng mga yabag na papalapit ay humila sa kanya. Tumingala siya para makita ang asawang si Hilda. Puno ng pagmamalaki at pananabik ang mga mata nito. Kasama nito ang mga anak nila. Graduation mo pala ngayon, anak. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Tanong niya, pilit na umaalpas ang hinanakit. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Anthony. Busy ka kaya sinamama na lang at Clara ang sinama ko. Pilit pinasigla ni Bayani ang boses. May pera pa ako rito. Tara, mag-celebrate tayo. Kumain tayo sa labas. Wag na Bayani, kumain na kami ng mga anak mo. Itabi mo na lang yung mga yan. Sagot ni Hilda sa kanya. Pumasok na ang mga ito sa bahay. Naiwan siya sa labas na masama ang loob. Naninikip ang dibdib niya. Hindi niya inaasahang itatrato siya ng ganoon ang pamilya niya. Kaya habang nakahiga sa tabi ng kanyang asawa, panay ang pagtulo ng mga luha ni Bayani. Nagtatrabaho siya. Binibigay niya naman ang lahat ng gusto at pangangailangan ng mga ito. Pero bakit pakiramdam niya palaging kulang? Sa pagsisimula ni Anthony sa tinahak nitong karera, magkahalong pagmamalaki at pangamba ang naramdaman ni Bayani. Nangangamba siya sa pakikipagsapalaran ni Anthony sa bagong mundo nito. Gayunpaman, alam niyang determinadong tao ang anak niya para ituloy ang mga pangarap nito. Mag-iingat ka ron, anak ah. Kapag may masakit sa'yo, uminom ka agad ng gamot. Nagpabaon ako sa'yo ng maraming langis ng nyog. Mainam yon kapag may masakit sa'yo. Sabi ni Bayani sa anak niya. Kulang na lang ay lagyan niya ng bimpo sa likod. Napairap si Anthony. Papa, tama na. Huwag na po kayong overreacting dyan. Malaki na po ako. Kaya ko na po ang sarili ko. Tiningnan niya ang anak niya bago mahigpit na niyakap. Basta mag-iingat ka pa rin doon. Wala kami ron ng nanay mo. Mahirap na. Tumangon na lamang si Anthony. Basta pag medyo stable na ho ako, kukunin ko ho si Clara at pag-aaralin. Mas maraming opportunity sa Maynila lalo na kung doon siya mag-aaral. Sa gitna ng mga bugso ng damdamin, nagalak si Bayani na marinig iyon. Nagkusa itong suportahan ng nakababatang kapatid na babae sa pag-aaral nito. Pasaway man, alam niya rin na may angking talino ang bunso nilang anak ni Hilda. Alam na alam niya iyon dahil saksi rin naman siya kung papaano magsunog ng mga kilay ang dalawa niyang anak. Wala man lang pagdadalawang isip na umako sa responsibilidad na tustusan ng pag-aaral ni Clara si Anthony. Isang patunay lang iyon na matibay na ugnayan na umiiral sa pagitan ng magkapatid. Bilang ama, masaya si Bayani na makita ang ganoong koneksyon sa kanyang mga anak. Sobrang proud talaga ako sa mga narating ni Anthony. Nakangiting sabi ni Bayani kay Hilda. Tumango naman ang asawa niya. Oo, matalino naman yung si Anthony, kaya inaasahan ko na rin. At sobrang saya ko rin na handa niyang tulungan ng kanyang kapatid. Hindi na rin ako masyadong mabibigatan sa mga gastusin ni Clara. Nakangiting sabi niya pa rito. Sandaling tumingin sa kanyang asawa niya. Magaling din kasing mag-aral si Clara. Deserve niya lahat ng tulong na makukuha niya. Huminga ng malalim si Bayani. Sana lang ay huwag masyadong ma-stress si Anthony sa pangangailangang suportahan ng kapatid niya. Nandito pa naman ako eh. Hindi naman natatapos ang responsibilidad ko kay Clara. Sa kanilang dalawa, susuportahan ko pa rin sila sa abot ng makakaya ko. Sigurado namang magiging okay siya. Huwag ka nang mag-alala dyan. Ang dami-dami mong sinasabi. Naiiritang sabi ni Hilda sa kanya. Alam ko, pero gusto ko lang makasiguradong hindi niya masyadong i-pressure ang sarili niya. Saka, ito naman, iritado agad. Gusto mo ba ng lambing? Natatawa niyang tanong.
Hinampas agad siya ni Hilda. Manahimik ka! Huminga na lang siya ng malalim. Mabigat talaga ang kamay ng asawa niya. Gayunpaman, sanay na siya rito. Ilang taon na silang mag-asawa ni Hilda at mahal niya ito, kaya kahit nasasaktan na siya sa mga pamimisikal nito, ayos lamang sa kanya. Gayunpaman, ang masayang mga kaganapan sa mga anak ni Bayani, meet siya naman sa delubyong darating pa lang sa buhay niya. Bumagsak si Bayani sa may hirap na panahon. Nalubog siya sa utang at hindi nakayanan ang kanyang mga obligasyon. Ang mga pinagkakautangan ni Bayani, isang grupo ng mga nakakatakot na lalaki. May pananakot na pananalita at maitim na intensyon ang mga ito. Naiinip ang mga ito sa paglipas ng mga araw na hindi siya nakakapagbayad. Tila bulkang handa ng sumabog sa anumang oras ang mga ito. Desidido na ang mga lalaking iyon na kunin ang utang niya. Nasaan ang pera, Bayani? Mariing tanong ng isa sa mga pinagkakautangan niya. Tumayo si Bayani sa harapan ng mga ito. Nakaukit sa kanyang mukha ang isang talunan na tingin. Walang laman ang kanyang mga bulsa, ni hindi niya alam kung papaano magbabayad sa mga ito. Wala pa. Bigyan mo muna ako ng oras. Pakiusap niya, nanginginig ang boses sa takot. Maghahanap naman ako. Ngunit ang mga pinagkakautangan niya ay wala sa kalagayang magpatawad. Humingi ang mga ito ng agarang pagbabayad ng utang. Kung hindi ka magbabayad sa lalong madaling panahon, may kahihinatnan ka. Hindi mo gustong may mangyari sa iyong mahal na asawa at mga anak, hindi ba? Ang isa sa mga ito ay ngumisi. Nagmarcha si Hilda patungo sa mga pinagkakautangan niya. Anong karapatan mo para pagbantaan kami ng ganyan? Maaaring may utang si Bayani pero wag mo kaming matakot-takot ng ganyan. Gagawa kami ng paraan para mabayaran ng utang pero hindi mo kami tatakutin. Ilang sandali pa, umalis na rin naman ang mga ito. Galit na galit si Hilda. Sinusumbatan siya ng asawa niya kung bakit umutang sa mga ganong klase ng tao. Wala rin naman kasing choice noon si Bayani. Ang mga taong iyon lang ang mabilis magpautang ng mga panahong iyon. Nang sumapit ang gabi, sobra man siyang nahihiya, tumawag siya sa anak niyang si Anthony. Ito na lang ang tanging naiisip niyang mahihinga niya ng tulong. Ano ho? Ang laki naman ng utang ninyo. Tanong ng anak niya. Kinagat niyang pang ibabang labi. May interes kasi anak. Pasensya na, ikaw lang ang naiisip kung makakatulong sa amin ng nanay mo. Bakas ang iritasyon sa boses nito. Ano ba naman yan, Papa? Ano pong tingin niyo sa akin? Investment ninyo? Bakit ako ang sasalo ng utang na yan? Ako na nga nagpapaaral kay Clara. Ako pa rin dyan. Parang dinurog ang puso ni Bayani. Gusto niya lang naman humingi ng tulong. Wala naman siyang intensyong perahan ng anak niya. Pasensya na, anak. Tahimik ang gabi, pero nababalisa si Bayani. Tumingin siya sa kanyang asawa at napansin ang isang lihim na kislap sa mga mata nito. Isang kisap ng pananabik na hindi naman siya ang nagdulot. Napukaw ang kanyang pag-uusisa. Dahan-dahan siyang lumapit para masilip ang screen. At ayun nga, mga mensahe roon ng lalaking hindi niya naman kilala. May halong galit at sakit ang boses ni Bayani na tinanong ang asawa. Sinong kausap mo, Hilda? May iba ka na ba? Tumingala sa kanya si Hilda. May halong guilt ang mga mata nito. Sa halip na humingi ng tawad o magpaliwanag ay sinalubong siya nito ng akusasyon. Oo, may iba ako at wala kang karapatang husgahan ako, Bayani. Sa ating dalawa, ikaw ang nauna. Ganti nito, may bahid ng paitang boses. Daig pa ni Bayani ang nasuntok sa mukha. Umigting ang panga niya. Hindi niya mahanap kung saang lupalop na kuha ng asawa niya ang ginawa nitong rason. Sa isang mapait na tawa, nagsalita si Bayani. Ano ba, Hilda? Ang tagal na. Niloko kita pero nagsisi naman agad ako. Bakit gumaganti ka? Bakit kailangang saktan mo ako ng ganito? Sari-saring emosyon ang bumalatay sa mukha ni Hilda. Pananakit, pagtataksil at bahid ang realisasyon. Nakakagigil ang sumunod na katahimikan para kay Bayani. Pero nagtimpi siya. Mas mahaba ang pasensya niya kaysa sa asawa niya. Ni minsan, hindi niya ito pinagbuhatan ng kamay katulad ng ginagawa sa kanya nito. Hilda! Nagsalita agad ito. Hindi na kita mahal. Natigilan siya. Ano ba, Hilda? Matatanda na tayo. Ano bang sinasabi mo? Kaya lang naman ako nagtiyaga sa'yo ng maraming taon ay para sa mga anak ko. Pero simula nung lokohin mo ko, wala na akong nararamdaman para sa'yo. Nadurog ng tuluyan, kahit katiting na pag-ibig wala na yatang natira.
Walang pakundangang sabi ni Hilda sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, ang mag-asawa ay magkatabi sa nakabibinging katahimikan. Tahimik na umiiyak si Bayani. Maliwanag ang buwan pero hindi iyon magbigay man lang sa kanya ng pag-asa. Sa dilim, para silang estrangherong magkatabi. Ang mga puso nila ay mabibigat, kaya nang sumapit ang umaga, hindi na siya nagulat na wala na sa kanyang tabi ang asawang si Hilda. Naiwan siyang mag-isa. Namalayan na lang ni Bayani na umiinom siya para malasing ng sobra. Gusto niyang kalimutan ang lahat ng sakit na idinulot ng pamilya niya. Kung titingnan, parang wala na siyang buhay. Ilang sandali pa, may malakas na namang kumatok sa pinto ng bahay nila. Kahit nahihilo, binuksan niya iyon. Ano na Bayani? Hindi ka pa ba makakabayad ng utang? Naiinip na si boss. Mariing sabi ng lalaki sa kanya. Marahan siyang umiling. Wala talaga akong maibabayad sa inyo. Maliit lang ang kita ko sa pamamasada. Mahigpit na hinawakan ng lalaki ang kuwelyo niya. Alam mo namang ayaw ni boss ng ganyang trabaho, di ba? Pasensya na. Namalayan na lang ni Bayani na binugbog siya ng mga pinagkakautangan niya. Hindi niya alam kung lasing lang siya kaya hindi siya lumaban. Ang alam lang niya, pagod na siya. Gustong-gusto niya nang magpahinga sa lahat ng sama ng loob na mayroon siya sa buhay. Hinang-hina siyang iniwan doon ng mga lalaki. Bugbog na bugbog ang katawan niya, ni hindi siya makatayo, ni hindi niya alam kung ilang araw siya roon. Bayani! Bayani! Tawag ni Dolpo mula sa labas ng bahay. Ilang sandali pa, malakas na bumukas ang pinto. Diyos ko Bayani! Anong nangyari sa'yo? Hindi siya sumagot. Pagod na talaga siya. Gusto niya nang magpahinga. Sa muling pagmulat ng mga mata ni Bayani, napangiti siya nang makita ang buong pamilya niya. Yun nga lang, umiiyak ang mga ito sa harap niya. Bakit kayo umiiyak? Dapat masaya kayo. Gusto kong maging masaya kayo. Hinawakan ni Clara ang kamay niya. Sorry po, Papa. Sorry po sa lahat. Humagulhol na si Hilda. Ano bang ginawa mo? Bakit hindi ka lumaban? Tipid siyang napangiti nang makita ang asawa niya. Yung lalaking mahal mo ngayon, sana alagaan ka. Dapat mas pogi rin sa akin. Lumapit sa kanya si Anthony. Papa, sorry. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Huwag kang mag-alala. Ipapakulong ko sila. Muling pumikit si Bayani. Kahit magkaroon kayo ng kanya-kanyang buhay, huwag niyong pababayaan ang isa't isa ha. Mahalin niyong bawat isa. Sayang at hindi ko na makikita yon. Mas lalong umiyak si Clara. Papa, wag mong sabihin yan. Malungkot na napangiti si Bayani. Ramdam ko, hindi na ako magtatagal sa mundo. Kaya gusto kong humingi ng tawad sa inyo. Alam kong kulang pang lahat ng ginawa ko para lang mapatawad niyo ako sa panlolokong ginawa ko noon. Paulit-ulit akong hihingi ng tawad. Mahal na mahal ko kayo. Ang silid na iyon ay napuno ng mga paghikbi. Ayaw niyang makitang malungkot ang pamilya niya. Ilang taon niyang iningatan at pinahahalagahan ng mga ito. Kahit masakit sa parte niyang mamatay ng ganoon lang, ayos lang dahil sigurado na naman siyang maayos ang buhay ng asawa at mga anak niya kahit wala na siya. Sa pagtulo ng isang butil ng luha sa kanyang kaliwang mata, ang pagtigil na rin ng pagiging buhay ni Bayani sa mundo. Sa araw ng libing ni Bayani, nagtatalo ang magkapatid na sina Anthony at Clara. Parehong nagsusumbatan sa mga pagkakamaling ginawa ng mga ito sa ama. Kasalanan mo to. Kung pinahiram mo lang si Papa ng pera pambayad sa mga lalaking yon, hindi sana siya namatay. Ang taas-taas ng pride mo eh. Si Papa rin naman ang nagpaaral sa'yo. Sumbat ni Clara kay Anthony. Mapakla naman itong tumawa. Wow ha? Ako pa? Sino bang naging pasaway kay Papa? Sino din ang may dahilan ng sunog, di ba ikaw? Mas malala pa nga ang ginawa mo eh. Sarili mong ama, pinagtawanan mo sa pagiging clown kahit marangal na trabaho naman yun. Anong klase kang anak? Nagkagulo na ang magkapatid. Pareho may kasalanan kaya pareho naghahanap ng masisisi sa pagkawala ng kanilang ama. Inawat sila ni Hilda. Tumigil na kayo. Lahat tayo may kasalanan sa ama ninyo. Lahat tayo nagsisisi pero may magagawa pa ba tayo? Wala nang papa ninyo. Hanggang huling hininga niya tayo pa rin ang iniisip niya. Sa tingin niyo ba, matutuwa yun kapag nakitang nag-aaway kayo dahil sa kanya? Sunod-sunod na tumulo ang luha ng mga anak niya.
Habang tinititigan ng larawan ni Bayani, alam nilang maraming nagbago. Na simula ng araw na yon, magsisilbing karma sa kanilang mag-iina ang bigat ng damdamin at konsensya sa pagkawala ni Bayani na walang ibang ginawa kundi ang mahalin sila. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman tayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.